Hi Pisces, this is Chav. Welcome back sa ating channel. By the way, Pisces, this is your weekly by tarot reading from September 15 to 21, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, Pisces, ito ay general reading po. Kunin nyo lang po kung anong naka-resonate sa iyo. This is for you, Pisces, ngayong September 15 to 21, 2025. Para po ito sa iyo, Pisces, ngayong September 15 to 21, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay. Pisces, nakita ko dito na may importanteng desisyon na kung nahihirapan kayo, so take time. Baka kailangan nyo magpahinga, mag-relax muna, maging kalma, or di kayo baka kailangan nyo ng kausap. Kasi nakita ko dito na nahihirapan ka sa paggawa ng desisyon. Okay? And huwag niyo hayaan din na mag-overthink, okay? Mabibigyan mo na ng aksyon yung matagal mo ng plano. Nakita ko rin dito na may lakad, importanteng lakad, pwedeng travel ito. Pwedeng new journey, adventure, or bakasyon. Energy po ni Pisces ngayong September 15 to 21, 2025. Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng cards sa inyo. Like for example, nanood kayo sa inyong monthly gabay tarot reading, sa inyong daily gabay tarot reading, at dito din sa inyong weekly gabay tarot reading. At may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng cards na kailangan yung bigyan ng atensyon. Solusyon at aksyon kung maaari po. So na yung energy ni Pisces. Okay, you're moving forward. You're embarking on a healing journey. Magkakaroon ng pagkakaisa, magkakaroon ng balanse. Pwedeng paglalakbay ito na lumabas dito. Pwedeng paglalakbay, pagpaalam, or posibleng may invitation na kailangan mong pumunta. Pwedeng relocation, travel sa ibang lugar, lipat work, lipat bahay, bakasyon, or may babaguhin kayo dyan. At nakikita ko dito, naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema. Naghahanap ka ng solusyon or naghahanap ka ng sagot sa inyong mga katanungan. Sabi ng card dito, be patient, papunta ka na sa iyong paroroonan. So you are walking away or umiiwas ka sa toxicity. Pwedeng toxicity ng isang tao or toxicity to sa lugar, sa place. Mismo, ikaw ay gumawa ng action para magkaroon ng healing. Pero then, vacation to, ha? Oo. Nag-vacation leave ka para magkaroon ng, para makahinga. Pero then, may nangyari na nag-decide ka na mag-move forward, na hindi kailangan na umalis.
nakikita ako ditong nagpasya na mag-live-in or maglipat bahay para bumuo ng pamilya. So may change career din ako nakikita dito. Kasi may ano dito offer na bagong career. Oo. Pwedeng susubukan mo. Pero plano pa po ito. And wow, may parating na malaking pera ha. Oo, magkakaroon po ng financial stability. Okay? Granted yung manifestation mo, may new beginning. Ang ganda. Nakikita ko kasi dito na yung may mabuting balita po ukol sa bagay na papasukan. Like for example, natanggap kayo sa job application, loan application, scholarship application, any kind of application, basta may nakita ko ditong natanggap. Pwede din po na kakasimula mo lang sa trabaho, sa kumpanya, or sa negosyo, or kakasimula mo lang sa project. Ang sabi ng card dito, kasi naging masipag ka. Okay? Ang sabi ng card dito, patuloy mo lang ang pagsisikap na ito. Tutukan mo ito. Kasi magkakaroon po ng self and financial growth. Dalawang card kasi nagsabi dito. Maging bukas din kayo sa mga advice ng nakakatanda sa iyo or may well-experienced na sa pinasukan mong karera. So most of you naka-focus or nag-spend yung energy mo ay naka-spend sa career and money. Kasi may mga pagkakataon talaga dito na bibigyan mo siya ng aksyon. So may parating na masaganang panimula. Mag-ingat po daw kayo sa paggawa ng plano para magdagumpay ito. So, ilan sa inyo, hard work kasi nakikita ko dito, action, more on action. Dine-develop nyo rin yung iba sa inyo dine-develop nyo po yung bagong hobbies nyo or skills para magamit nyo pandagdag income. So, you're very focused talaga. Dalawang card na mismo nagsabi dito. You are very focused sa inyong trabaho, sa inyong ginagawa dyan. You're putting effort without rushing. Career and money po ni Pisces. Andito po si Angel of Innocence. Andito rin po si Angel of the Past. Sa career and money ni Pisces, nakikita ko dito, ang advice ng card nyo po, you should take a risk and try something new. Try to step out sa comfort zone mo, kasi may potential po na magiging successful. Oo. Nakikita ko dito na magkakaroon talaga ng financial growth. So this is new beginning, freedom, new journey. So ilang beses na lumabas yung new journey 1, 2, and 3. So, pay attention kasi that is a repeating message. So, yung pagkakataon, nabibigyan mo ng action, may potential. Oo. At, ang sabi ng card dito, take a leap of faith and trust the support of the universe. Please know that you are divinely guided. Huwag kang matakot sa ma-encounter mo na challenges kasi magbibigay ito ng lesson sa iyo. So, this will lead you to new opportunities. Magkakaroon po ng personal and spiritual evolution. Huwag po daw kayo magpadalos-dalos sa pagpasya. Gumawa kayo ng konkretong plano at makinig din sa iyong intuition.
Okay. So acknowledge first, success is coming. Parating na po. May financial growth talaga. Lahat dito ng cards mo. Sinabi dito yung financial growth. So claim nyo po. Wag nyong dalhin yung mga nangyari sa nakaraan na hindi mo nagustuhan. Kasi nakita ko dito naapektuhan yung present mo eh. Lalo na yung paggawa ng desisyon, naapektuhan ng dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Mag-focus kayo sa pag-release sa nakaraan at mag-move forward kayo into a new and more successful period. Okay. May change career ang ilan sa inyo dito or may babaguhin kayo na sa mga ginagawa mo dyan para mas maging madali or magaan? Oo. May change career. Kasi gumagawa ka ng paraan dito, nag-decide ka kasi you want growth. Okay? Gumagawa ka ng action. May kasama tong action ha. Kasi nga you want growth. Pwedeng nag-move forward ka, you're walking away, pwede. Gagawin mo to kasi you want growth. Nakita ko rin dito na, okay, umiwas kayo sa toxicity. Nakita ko dito na may toxic. Pero dalawang card na mismo nagsabi dito na mag-walk away or mag-move forward ka. Kasi alam mo na yung itong toxicity na ito hindi nakakatulong sa yung growth. Mas pipiliin mo yung peace of mind. Kaya gumagawa ka ng action dito. Makinig din kayo sa inyong intuition. Kasi it will guide you away from toxicity. Mag-ingat din sa response. Kung pwede, umiwas na lang po. Kasi pwedeng conflict to sa isang bagay, sa isang sitwasyon, or sa isang tao. Okay, may ano dito, may usapin tungkol sa education, teacher, student. Pwede din na you are earning money as a teacher. Or di kaya may tradisyon na masusunod. Any kind of tradisyon ng mga Pinoy na may connection sa career and money. Masusunod po. Pwede din na balik eskwela ka. Oo. Na pwede din na magpa-enroll kayo for seminar ba, workshop ba, masteral ba ito or board exam para magkaroon ng traditional career path or you're moving up to the ladder of success. Ang sabi ng card dito, you're showing your kindness to everyone pero babala lang po kasi may nakita ko dito nag-aabuso sa iyong kabaitan at may natanggap kayong divine wisdom. Nakikita ko rin dito na may satisfaction and abundance. May natapos kayong mga ginagawa dyan na sobrang saya mo kasi natapos po ito at satisfied ka sa naabot mong completion. Oo, so expect a recognition for a job well done. May nakita rin ako promotion dito. Pwede pagtaas ng posisyon, kita, sweldo, allowance. Okay? So following intuition and honoring your ideas, it will lead you to increase prosperity po and abundance. So you have overflowing abundance. And successful and satisfied ka sa buhay. Thankful ka sa mga biyayang natanggap mo po. So to track more blessings, let us say the power of affirmation kasi nandito sa Angel of Innocence. Let us say, I am free to find my own path and have strength for the new journey ahead. Again, I am free to find my own path and have strength for the journey ahead. And andito po si Angel of the Past. Let us say, I forgive. Again, let us say, I forgive. Kung sa Tagalog pa, malaya akong makahanap ng sarili kong landas at magkaroon ng lakas para sa susunod na paglakbay. At ako ay nagpapatawad.
Love life, self-love, partnership, and romance ni Pisces. Ay September 15 to 21, 2025. May nagsabi sa akin ngayon, Cancer. Baka may nabanggit akong Cancer ha. So this reading is for Pisces po. Okay, may parating dito na isang energy na very aggressive. Malakas ang energy. At sabi ng card dito na kilalanin ng mabuti, makinig sa inyong intuition. Kasi baka kasi sa sobrang bilis nitong dumating, ang siyang mabilis mawala. Oo. It might be, pwede din naman ibang signs to, pero mas nangibabaw yung air signs dito. Gemini, Libra, and Aquarius. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Okay? Para sa mga single, huwag kang mag-alinlangan na mag-invest sa bagong relasyon. Kasi may mga pagkakataon dito, pwedeng liligawan mo to or may maliligaw kayo sa mga single dyan. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, magkakaroon kayo ng masinsinang pag-uusap ng iyong partner. So, improve communication. Okay? Improve po. Improve your communication. So, may conflict ako nakikita dito or di kaya conflict sa isang tao or sa isang sitwasyon or sa isang bagay. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. May nakita ko ditong, oo, same pa rin yung sinabi dito eh. Itong conflict na ito, communication is the key talaga. Magkaroon ng schedule para mag-usap kayo, Pisces. At, okay, may exciting ganap dito. Pwedeng nakatanggap kayo ng date, nag-asa yun ng date, nag-asa yun na may event invitation. Oo, may travel din ako nakikita dito. So, may energy dito na umiiwas or guarded ka, defensive, ayaw mo nang masaktan. Sa mga single dito, ayaw nyo munang magkaroon ng relasyon, some of you. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, umiiwas kayo ng away or confrontation para hindi ka or kayo masaktan. Kumbaga, nililimitahan mo yung sarili mo. So, this card asks you to try to release your fears of opening up to love. Nakita ko rin dito na sa mga single, ideal type nyo po is romantic partner who is fun and outgoing, talkative, and ready to have adventures. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, happiness at stability ang nakikita ko dito. So may hope and healing. Sa mga single dyan, you are in a process on healing, you are destined to be with someone, so it's time to find a soulmate. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, the couple felt calm and harmonious sa inyong relasyon. Peace of mind, may inner peace. Nag-soul searching din. Naghahanap kayo ng sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema. Ang sabi ng card nyo dito, nasa iyo na yung sagot. Nasa iyo na yung solusyon. Yung sa mga single, parang perfect time sa inyo na maglaan na kayo lang mag-isa. O kaya nag-decide kayo dito, ayaw nyo muna makipagrelasyon. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, maaring may space. O para sa pagbalik nyo, kasi space is a sign of respect sa inyong sarili, sa kanya, sa inyong relasyon. Pero din sa kaibigan to ha, or sa family member. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Pisces. See you tomorrow. Maraming salamat po.